So I just wanted to share a thought na matagal ko na pinag-isipan, no, as I go around and observe people. I've been around in different industries, and over the years na-observe ko yung maraming bagay, no, na nakita ko na bakit yung iba mas maganda yung kinikita, mas maganda yung kinabubuhay nila compared sa iba na nag-struggle, no? Uh, Napipilitan pumasok, uh, kita, no? Tapos at the end of the day, hindi pa rin nakita nila yung fulfillment at yung kaibahan sa buhay nila na nag-struggle pa rin sila. So, I was thinking about this the other day as I was walking in the mall. Snake the mall, may maraming nakatayo doon, nag-offer ng kung ano-ano sa'yo. Ano. Mukhang masaya naman sila. Uh, pero at the same time, alam ko din na marami sa kanila yung hindi kumikita ng maayos. Ganon din. At the same time, maraming kakilala na bata pa din, kaedad nila, sa pinanggalingan, almost similar conditions, pero ngayon naman, maganda yung kita. No? Nakakapag pamilya sila, nakakabili ng bahay, ng sasakyan, no? Kahit simple lang. No? So, hindi ko naman gusto sabihin na yun yung basihan ng mabuti o kaigihan ng buhay. No? Pero nakita natin, maganda rin, komportable yung buhay natin, di ba? May bigay natin sa pamilya natin. So, sa pag-iisip ko, sa reflection ko, naisip ko na at least apat na bagay na nakita ko na pinagkaiba ng dalawa. Pinagkakaiba ng mga nag-struggle at saka yung mga uh, bumubuti yung buhay. Gumiginhawa yung buhay. Marami akong nakita na galing din sa mahirap, no? Nagbago yung buhay nila, yung iba naman, mahirap pa din. May iba naman na maganda yung buhay na naghirap. No? So, and there are basically four things, no, na nakita ko. Isa dyan, una-una yung blindness. Ano yung blindness? Yung bulag tayo uh, sa posibilidad, sa binigay na talento ng Diyos sa atin, yung posibilidad na pwedeng magbago yung buhay, pwedeng guminhawa yung buhay. Kaya yung iba na galing sa hirap tapos na-expose sila sa ibang tao o sa ibang environment na nakita nila na posible pala to, may ganun palang buhay. And they start formulating that desire in their heart and in their mind. No? At nakikita nila na pwede ko pala ma-achieve yung ganun if I will just change some things in my life. No? So isa yan, yung kabulagan o yung blindness. Pangalawa, iba naman, nakikita nila pero tamad sila. Ayaw nila mag-aral, ayaw nila sumunod sa effort, magbigay ng effort, magbigay ng commitment. Mas gusto nila yung maglaro, manood, entertain, relax lang buhay, bumiyahe ng biyahe, mag-travel, no? Habang meron. So, pero pag nawala na yung mga resources na pinanggagalingan na hindi minsan galing sa kanila, ayun, nararamdaman na nila yung paghihirap. Kaya minsan naman, hirap na nga, pero ayaw mag-extra effort. Tama na ito. Kumita, kumain, tama na to, mag-Netflix ako, makatingin ako sa YouTube, okay na. So, kaya hindi gumiginhawa yung buhay. Ito, naalala ko yung isang narinig ko na kaibigan ko na teacher, and kunento niya, okay na siya, teacher na siya eh. No? So, okay naman ang sweldo niya. Pero naririnig niya, pag nag-uusap, pag break time yung mga kasama niya na may pamilya, ayan, maraming reklamo, kulang yung kinikita. Tapos naramdaman niya rin, nung nagkaroon na rin siya sa sarili niyang pamilya, ganun pala, malaki pala yung gastos. Hanggang sa naalala niya na, di ba may mga nagpapaturo sa akin, pero tinatanggihan ko kasi pag uwi ko, gusto ko nalang manood ng DVD nung time na yan. Ano? And nung na-realize niya yun, and he grabbed the opportunity, nilapitan niya yung mga gusto magpa-tutor, and nag-tutor siya, gumantawa yung buhay niya. So, hindi na siya kasama dun sa mga nagre-reklamo pag break time. So, pangatlo, yung takot. Siguro yung takot, isa yan sa malaking bagay na nakakasagabal sa pagunlad natin. Takot tayo magkamali, takot tayo mapagsabihan, takot tayo na malugi. No? So, kaya ayaw nating lumabas dun sa kung nasaan tayo.
So, kailangan ma-adapt natin yung growth mindset. Okay lang, magkamali. Okay lang na minsan malugi. Okay lang na minsan masaktan. So, na part yan ng kung matanggap natin na part yan ng growth process natin, na pag-unlad natin, na walang lumuunlad na hindi naka-experience ng kasawian. No? So, pag na-realize natin yan, malaki yung magiging magbabago sa pananaw natin sa mga bagay-bagay. So, pang-apat, na again, hindi to limited dito, pero ito yung apat na nakita ko na mahalaga. Pang-apat yung maling expectation minsan natin. Dahil sa kakulangan natin sa pag-aaral o hindi tayo nag-aaral, tayo nagbabasa, minsan akala natin na ganun lang kadali. Tapos pag hindi ganun ang nangyari, sabihin natin, hindi siguro para sa akin, hindi siguro yun kinaloob ng Diyos para sa akin. Na hindi ganun no? May proseso. No? May proseso ang lahat ng bagay. At kung alam natin yung proseso na yon, madalas kailangan ng panahon. Kailangan ng mga hakbangin o aral. Maraming kailangan gawin. At kailangan dumating, kailangan natin ng time para mabago yung sarili natin. Kailangan natin ng time para maitanim at magbunga yung ating ginagawa. So, pero kung akala natin na parang instant noodles palagi yung ginagawa natin, na after 3 minutes, andyan na, at wag hindi nangyari, akala natin na hindi yan para sa akin. Sabihin na lang natin, hindi gusto ng Diyos para sa akin. Hindi totoo yun sa maraming bagay. So, marami pa tayong pag-uusapan sa susunod, pero yun yung gusto ko na ma-share for now, and hopefully we can see you sa susunod na ating episode.